Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa pagkakaluklok muli ni Trump sa White House ay nabuhayan ng mga Amerikano na may babalik nito ang sigla ng USA at magiging maka-Amerikano ito. Ibig sabihin, inaasahan nila na uunahin ito ang kapakanan at kung ano ang mas makakabuti sa buong bansa. Kasabay ng paghihigpit nito sa pagpapasok ng mga dayuhan sa US, noong nakaraang buwan lamang ay gusto rin itong higpitan ang pagkuha ng mga foreign workers sapagkat gusto nitong mas kunin ng mga negosyante ang mga Amerikanong trabahador. Isa sa target ng administrasyon nito ay ang sikat na H-1B visa. Ang pagpoproklama niya ng pagbabago ay nangangahulugan lamang na kung hindi makapagbayad ang mga employers o H-1B workers mismo ng $100,000 o mahigit kumulang na 5.8 million pesos ay hindi maaaprubahan ang visa ng mga ito. Bagamat yan ay magiging epektibo na sa susunod na taon, ang karamihan sa mga ospital sa US na kulang na sa hospital staff ay dumaing sapagkat bukod sa kulang na nga sila sa healthcare workers, ang pagtaas ng H-1B visa fee ay magiging problema na naman nila. Kaya nanawagan sila na sana ay ikonsidera ng administrasyon ni Trump ang ginagawa nitong pagbabago sapagkat baka sa huli ay ang mga pasyenteng Amerikano rin ang magdusa. Ilang mga ospital ang sama-samang nagpadala ng sulat sa presidente para wag nitong isama ang mga healthcare workers. Pero sa dami ng issue tulad ng government shutdown ay maaaring hindi kaagad sila makatanggap ng tugon mula sa mga ito. Dahil sa malaking kasiguraduhan na baka walang magbago sa utos ni Trump, ang ilang mga Pinoy nurse ay binibilisan na ang kanilang pag-apply para makapunta sa Amerika. Sa video na yan ay makikita mo ang isang Filipina na masayang ibinabahagi ang pagtuklas niya sa iba't ibang lugar sa US. Ang babaeng yan ay si Chelsea na isang nurse. Ngunit tulad ng ibang hospital staff na nanggaling sa Pilipinas ay hindi rin naging madali ang pagpunta nito sa Amerika. Si Chelsea ay naiulat na born and raised sa bayan ng Santa Rosa na matatagpuan sa probinsya ng Laguna. Sa kadahilanan na ang ina, ama, pati kuya nito ay naninirahan at nagtatrabaho na sa US, bawat desisyon at plano ni Chelsea ay kailangang mag-contribute sa end goal niya na makarating sa US. Kaya tulad ng ibang mga Pinoy, naisip nilang lahat na ang pinakamadaling gawin nila ay ang mag-aral si Chelsea ng nursing. Ang dalaga ay pumasok sa Centro Escolar University sa lungsod ng Makati. Sa plano nila ay dapat itong makapasa sa nursing licensure exam sa Pilipinas. Kung ito ay lisensyado na ay kailangan niyang magtiis ng ilang taon para makakuha ng experience. Pero dahil sa natural na positibo si Chelsea sa buhay, na-enjoy niya pa rin ang pag-aaral at pagtatrabaho sapagkat nagkaroon siya ng napakaraming kaibigan. Nang ito ay isang ganap ng nurse, natanggap siya sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. At doon siya naglingkod sa mga Filipino sa loob ng 2 taon. Nang pasok na ang kanyang experience ay tulong-tulong ang kanyang pamilya sa US para maayos ang kanyang mga papeles. Hanggang noong 2021, si Chelsea ay emosyonal na nagpaalam sa kanyang mga katrabaho sapagkat siya ay pupunta na sa US. Noong last quarter ng 2022, sa post na ito ay makikita na pinasalamatan ni Chelsea ang kanyang pamilya. Dahil kung hindi sa tulong ng mga ito ay hindi siya makakarating sa Amerika. Sa post rin na yan ay makikita mo na siya ay tumira kasama ang mga ito sa Towson na matatagpuan sa state ng Maryland na mailalarawan ko na uri ng lugar na kung saan makakaramdam ka ng vibe ng small town at urban convenience.
Kaya patok na patok ito sa mga estudyante, mag-asawang gustong magsimula ng pamilya at sa young professionals tulad ni Chelsea. Nang makapasa ito sa NCLEX-RX exam, ay mabilis itong natanggap sa Greater Baltimore Medical Center na malapit lamang sa kanyang tinitirhan. Sa ganda ng benepisyo at sahod na natatanggap ni Chelsea, ang mga tao ay nakita ang malaking pagbabago sa dalaga. Ito ay lalong naging masaya, kontento at higit sa lahat ay mas nagkaroon pa ng mataas na pangarap para sa kanyang sarili. Kalaunan, bukod sa pagkakaroon nito ng mas malinaw na direksyon sa buhay, inanunsyo ni Chelsea na natagpuan niya ang lalaki na nakatadhana para sa kanya. Ipinakilala nito ang taong bumihag sa kanyang puso ay si Michael Angelo Cabanalan na isa ring nurse. Ang relasyon ng dalawa ay mabilis na nauwi sa kasalan at upang magkaroon sila ng privacy, ang bagong kasal ay kumuha rin ng sarili ng unit sa isang apartment building na matatagpuan din sa Towson. Ang tinitirhan ng mga ito ay malapit lamang sa pamilya ni Chelsea na nagustuhan naman ito sapagkat mabilis niyang malalapitan at makakausap ang mga ito kung sila ay nagkaproblema. Hindi naman naging issue yan kay Michael dahil itinuring na rin niyang kapamilya ang mga mahal sa buhay ng kanyang asawa sapagkat ang mga magulang nito ay nasa Pilipinas. Ngunit kung anong bilis ng pagpapakasal ng mga ito ay ganoon rin kabilis na natapos ang honeymoon phase sa relasyon nila. Bagamat naging mainit ang pagsasama ng dalawa na tila hindi na sila mapaghihiwalay, nagulat ang lahat dahil noong 2024, inanunsyo ni na Chelsea na sila ay maghihiwalay na. Ang record ng kanilang divorce ay nagawa kong makita sa Circuit Family Court for Baltimore County. Sa public record na yan ay makikita mo ni Michael ang nag-file ng divorce noong May 17, 2024. Sa kadahilanan na wala naman silang anak o mga ari-arian na paghahatian, bukod sa mga bangko, ang isinumite ni Michael ay yung tinatawag na absolute divorce. Sa mata ng judge, ang hiwalayan ay hindi masalimuot. Kaya wala pang 2 buwan, opisyal nang natapos ang kasal ng dalawa at ang mga ito ay single na muli. Pagkatapos ng hiwalayan, si Chelsea ay lagi makikita na ine-enjoy ang pagpunta sa iba't ibang lugar. Ni isa sa mga kakilala nito ay nirespeto ang kahilingan nilang huwag pag-usapan kung ano ang nangyari sa kanyang relasyon. Ang ex-husband naman ito na si Michael ay ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa Shepherd Pratt na isa ring ospital na makikita naman sa Baltimore. Katulad ng side ni Chelsea, ang mga kamag-anak ni Michael ay naging matipid rin sa pagbibigay ng komento tungkol sa hiwalayan. Pero nitong taon lamang, ang kagustuhan ni Michael na magkaroon ng pribadong pamumuhay ay hindi nangyari. Nang lumabas ang napakaraming ulat tungkol sa ginawa nito, ay hindi lamang nagkaroon ng clue ang mga tao kung bakit sila nag-divorce ni Chelsea. Pero halos lahat, mapa Filipino o Amerikano, ay nagkasundo na kahiya-hiya ang ginawa nito. Ang iba naman ay inatake ang pagka-Filipino nito. May pailan-ilan na tinanong kung ano ang immigration status nito at may nagsabi din na i-deport na si Michael. Habang nire-research ko ang balita na ito ay wala pang malaking news outlet ang nakakasagap ng balitang ito sa Pilipinas. Pero kung i-google mo ito ay kalat na ang kanyang ginawa. Sa daming journalist na Pinoy, si Don Tagala pa lamang na isang video journalist ang nakakasagap ng kontrobersya na ito kaya baka sa susunod na mga araw ay kumalat na rin ang issue. Nagawa ko na makita ang court document tungkol sa ginawa ni Michael. At tila tagilid ang estado niya sa US sapagkat hindi lamang isa, hindi 2, kundi 12 ang mga kasong kinakaharap nito. At 4 sa mga yan ay felony na tawag sa mga seryosong kaso na may kaukulang mabigat na parusa. Kaya bago pa man kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Michael sa Pilipinas, ang mga naiwang pamilya nito sa bansa ay mabilis na nag-deactivate at sinet ang kanilang profile sa private para maiwasan ang galit ng ibang netizens. Nang maglabasa ng impormasyon tungkol sa ginawa nito, ang ilan ay nagsabi na mabuti na lamang ay hiniwalayan ni Chelsea si Michael dahil kung hindi ay ang pangalan nito ay makakaladkad rin sa kahihiyan. Base sa ulat, inaresto pala ang Pinoy noong October 28, araw ng Martes sa US noong nakaraang buwan lamang. At sa court document ay lumalabas pala na noong September 11 pa pala ito tahimik na iniimbestigahan ng mga otoridad. Noong una ay sinuspindi lamang ito ng management ng ospital at ibinahagi ng supervisor
na sa takot ni Michael na baka tuluyang masira at ma-expose ang kanyang kasamaan nang matunugan ito na tinitingnan na ng mga otoridad ang iligal niyang ginawa, gamit ang laptop ay gumawa ito ng isang email. Doon ay sinabi nito sa kanyang bisor na kahit hindi niya gusto ay kailangan niyang mag-resign ng araw ding yun sapagkat ang kanyang ama na nasa Pilipinas ay nasa kritikal na kondisyon. Kaya bago ito mamatay ay gusto niyang magkaroon ng chance na makausap at makasama ito. Pero bago pa man niya maisend ang email na yan, ang mga pulis ay nakikipagtulungan na pala sa kanyang mga employers. At sa pagtagal ng pagkalap ng mga ito ng ebidensya, ay nalaman ng ospital na matindi ang kakaharapin nilang iskandalo dahil sa ginawa ni Michael. Kaya sa takot na tuluyang masira ang reputasyon nila bilang isang organisasyon, ay hindi na sila nagdalawang isip at tuluyan na nilang sinibak ang Filipino. Hindi na rin siya nakabalik sa Pilipinas sapagkat nang malaman ng mga otoridad ang balak nito na umuwi ng bansa ay kaagad nila itong inaresto. Sa court document ay nabunyag na nagsimula ang lahat noong September 3 nang ang isang babae ay dinala sa ospital. Dahil sa tindi ng kalagayan nito, ang mga eksperto doon ay nagdesisyon na i-admit ang babae. Ang nasabing pasyente ay kauna-unahang nakilala ni Michael noong September 4. Bagamat nasa protocol ng mga nurse sa Shepherd Pratt na i-check ang mga pasyente ng ilang beses pagkalipas ng ilang oras, natuklasan ng mga investigador pati staff ng ospital gamit ang CCTV na noong gabi ng September 4 rin ay nakakapagtaka na ang 35 taong gulang na si Michael ay 8 beses na pumasok sa loob ng silid ng babaeng pasyente. Nagtaka din sila na sa tuwing ito ay nasa kwarto ay laging nakasara ang pintuan. Sa kuha ng security camera simula September 4 hanggang makalabas ang babae noong September 7 ay ganyan ang routine at ginagawa ni Michael. Pero kahit pala wala na sa ospital ang pasyente ay tuloy pa rin ang pagkakita ng mga ito. Sa totoo nga ay noong September 8 ang babae ay sinundo pa ni Michael sa bahay nito sa Silver Spring, Maryland at dinala niya ito sa kanyang apartment sa Tucson. Doon ay may nangyari sa mga ito. Nang makauwi sa bahay ang babae ay doon na nag-report ang ina nito sa Baltimore County PD na may jurisdiction sa kaso. Kung may magsasabi sa inyo na baka hindi lamang gusto ng ina ng pasyente si Michael dahil ito isang Filipino, ay diyan ka nagkakamali. Dahil ayon sa court document, ang babaeng kinakalantaryo nito ay 17 taong gulang lamang. Dahil ito ay isang minor, ang pangalan nito ay hindi inilabas. Kaya tawagin na lamang natin siya sa pangalan na Emily. Habang unti-unti naglalabasan ang impormasyon sa kaso, ang ilang mga tao sa internet ay nagalit sa mga pulis sapagkat sinabi ng mga ito na hindi naman talaga nurse si Michael. Ang taong ito ay nagsabi na ang Pinoy ay nagtatrabaho bilang isang phlebotomist na tawag sa isang healthcare professional na kumukuha ng dugo. Tiningnan ko kung lisensyado nga si Michael pero walang lumalabas na nangangahulugan lamang na hindi nga ito nurse katulad ng sinasabi ng ibang mga nurses. Ngunit kahit ano pang pagtatalo nila kung lehitimo nga ba itong nurse, sa dokumento naman na isinumite ng mga pulis sa prosecutor ay nakalagay doon na sinabi ng babae na noong ipinakilala sa kanya ng isa pang pasyente si Michael ay sinabi nito na siya ay isang eating disorder nurse. Ibinahagi rin ni Emily na noong mga pagkakataon na pumapasok sa kanyang kwarto si Michael ay tinatanong siya nito kung bakit siya nasa ospital. Nang sabihin niya na dahil sa isang boy kaya siya na-admit, ay sinabi nito na hindi mo kailangan ng boy. Sa halip, ang kailangan mo ay isang lalaki. Pagkatapos noon ay umalis ito sa kanyang silid pero pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik rin si Michael. Nang magkausap muli sila ay ibinahagi ni Emily na tinanong siya nito kung hahalikan mo ba ako. Noong gabi rin na yun, kung kailan pa ulit-ulit ang pagbisita sa kanyang kwarto ni Michael, minsan ay nagpapalusot lamang ito tulad ng kailangan niya di umunong palitan ang trash bag sa basurahan kahit meron namang nakatokang taong tagalinis sa bawat kwarto. At minsan ay sinasadya nitong itapon ng tubig na nasa baso para lamang magkaroon ito ng rason para bumalik sa silid. Paulit-ulit ang kanilang pag-uusap ng pabulong. Sinabi ni Emily na sa tuwing si Michael ay pupunta sa kwarto ay lagi nitong pinapatay ang ilaw at ang nakabukas lamang ay ang bumbilya sa banyo. Ang simpleng usapan nila ay nahantong na sa pagtatanong ni Michael ng mga katagang, "Hahalikan mo ba ako?" na ginawa naman ni Emily hanggang sa may nangyari na sa kanila sa loob ng silid.
Katulad ng nabanggit ko kanina, ayon sa security footage, may isang gabi na 8 beses na nagpunta si Michael sa kwarto nito sa loob lamang ng isang gabi. Sa kadahilanan na walang kamera sa loob ng silid, walang nakakaalam sa kung ano ang nangyari sa kwarto. Pero ayon kay Emily ay paulit-ulit na may nangyari sa kanila. Bago din siya makalabas sa ospital ay kinuha ni Michael ang kanyang phone number at social media handle. Kaya kahit pala wala na siya sa ospital ay patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap. Nang siya ay makalabas na sa ospital noong September 7, kinabukasan ay binigay niya ang address niya kay Michael. Sinundo siya nito saka sila dumiretso sa apartment nito at inamin ni Emily na may nangyari sa kanila ng 2 beses. Alas 4 na siya ng madaling araw nakauwi sa kanilang bahay. At sa kadahilanan na hindi sanay ang aso na may umuwi ng ganong oras sa kanilang bahay, ito ay tumahol na naging dahilan kung bakit nabisto ng kanyang ina na lumalabas pala siya ng bahay. Sa tracking app na naka-install sa cellphone ni Emily ay napagtanto ng nanay nito na pumunta nga ito sa apartment ni Michael. Nang mabisto ng ina ni Emily ang kanyang ginagawa ay makikita mo sa palitan nila ng mensahe ni Michael na sinabi niya na hindi siya pinilit ito na makipagtagpo. Kung sasabihin mo na kusa naman palang sumama at baka si Emily ay di rin pinilit na makipagtalik, ay hinding-hindi yan lulusot sa korte sa US. Sa kadahilanan na ang pasyente na natibuhan ng nasasakdal ay na-admit pala sa Shepherd Pratt sapagkat ito ay may sakit sa pag-iisip. Ang establishmento na yan ay isang psychiatric hospital na tumutulong sa mga taong may problema sa kanilang mental health. Sa sinumpaang salaysay ng nanay ni Emily, kinailangan itong i-admit noong September 3 sapagkat tinangka nitong kunin ang sarili nitong buhay dahil sa isang lalaki. Kaya para maging stable ang kalagayan nito ay dinala nila ito sa Shepherd Pratt dahil desperado na sila sa sitwasyon. Kung sasabihin mo naman na baka nakarecover na si Emily sa 3 araw nitong pananatili sa psychiatric hospital at lulusot na si Michael sa kaso sapagkat hindi naman ito pinilit, ay nagkakamali ka ulit. Gamit ang record ni Emily ay napatunayan na matagal na pala itong may sakit sa pag-iisip. Sa totoo nga, ito ay opisyal na na-diagnose na may cognitive disability o yung tawag sa kondisyon ng isang tao kung saan hirap na hirap itong matuto ng mga aralin. Pahirapan din ang alalahanin ang mga bagay-bagay at mahirap para sa kanila ang magdesisyon. Sa totoo nga ay ilang psychiatrist at mga eksperto na ang nilapitan ng kanyang mga magulang. Ngunit lahat ng mga ito ay nagkasundo sa diagnosis na fully disabled na maituturing si Emily. Idineklara nila na ito ay cognitively impaired due to intellectual disabilities. Nasa pag-aaral din na ang ganyang klase ng mga tao na may kapansanan sa pag-iisip ay madaling manipulahin. Ayon sa mga otoridad, nang matuklasan ng nanay ni Emily na may nangyayari na pala sa dalawa, sa text ay sinabi ni Michael sa dalaga na burahin ito ang kanyang cellphone number, pati lahat ng text message nila sa isa't isa. Ayon sa digital forensics ay madalas ding mag-usap ang mga ito sa TikTok, kung saan tinanong naman ni Michael kung nagsusumbong ba ito sa kanyang ina o ibang tao na may nangyayari sa kanila. Para sa prosecutor, ang ginawa ni Michael ay maling-mali kahit saang anggulo patingnan, kaya nararapat lamang dito na maparusahan at pagbayaran ang kanyang ginawa. Ang pagmumukha ni Michael ay laman ngayon ng balita sa US at kahit may due process pa at laging nababanggit ang katagang innocent until proven guilty, naniniwala ang prosecutor na wala nang lusot si Michael sa dami at lakas na mga ebidensyang nakalap nila. Sa kadahilanan na maaaring hindi lamang si Emily ang nabiktima nito, ang mga otoridad ay nanawagan sa publiko na kung sila ay inabuso rin ni Michael, ay huwag silang mahiyang dumulog sa kanilang himpilan. Walang nakakaalam kung anong visa ang hawak na nansasakdal. Pero kung si Michael ay isang green card holder, 1,000% akong sigurado na papatalsikin siya pabalik ng Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.